Ngayong tag-init, muling nagpaalala ang mga doktor na mag-ingat sa heat-related illnesses gaya po ng heat stroke. Ang iba't ibang tips para ma-beat ang heat sa balitang hatid ni Mark Salazar. Goodbye na muna sa mga damit na panlamig. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init. Sa Abril ang peak o ang pinakamainit na panahon na tatagal hanggang Mayo. Ano yung ating inaasahang temperatura para sa Kalakhang, Maynila sa buwan ng Abril at Mayo. Sa April 2026, yung ating pong forecast ranges for maximum temperature are 35 to 39 degrees Celsius sa buwan ng Abril. At sa buwan ng Mayo ay 35.5 up to 37.6 degrees Celsius. Samantalang sa minimum temperature natin sa Kalakhang, Maynila ay posible makaranas ng 20.8 degrees Celsius hanggang 25.9 degrees Celsius at sa buwan ng Mayo, 22.1 degrees Celsius hanggang 26.6 degrees Celsius. Mas matinding araw ang mararamdamang init sa Hilagang Luzon. Inaasahan natin sa Northern Luzon, posibleng umabot ito ng 40.5 degrees Celsius at ganoon din sa Mayo na posibleng sumobra o lumabis sa 40 degrees Celsius. Ngayong tag-init, muling pinag-iingat ang publiko kontra heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa isang cardiologist, dapat mag-ingat ang mga may iniindang kondisyon gaya ng sakit sa puso, sakit sa kidney o bato, may history ng stroke at iba pang kondisyong medikal. Gayon din ang mga maliliit na bata at mga nakatatanda. Yung mga pediatric, yung hindi kayang uminom on their own, like mga less than 3 years old, yung very elderly, lalo na yung may mga dementia, hindi rin nila masyadong nare-recognize yung dehydration. Kung sakaling makaranas daw ng heat cramps o heat exhaustion, Ang unang gagawin, uminom ng tubig. Baka yung damit, sobrang kapal ng damit na suot, magtanggal ng mga excess floatings. Pwede rin pong maglagay ng mga ice packs sa kilikili, sa singit, dito sa may bandang leeg para mawala yung exhaustion. mas malala naman daw ang heat stroke na ang unang sintomas ay ang matinding pagkauhaw. So other symptoms ay pulang-pula, parang flushed yung skin mo. Yung balat, sobrang init. Pag dehydrated, parang pag pininish mo yung skin mo, hindi agad bumabalik. Tapos yung labi, tuyong-tuyo. Yung dila, tuyot na tuyo. May mga tao raw na nagkakaroon ng seizure o nagkukumbulsyon at nawawala ng malay. Mahalaga raw na huwag silang paiinumin agad ng tubig. Kung tulog or talagang nagkumbulsyon, wag i-attempt na painumin kasi baka mabulunan. Yung next na pwedeng gawin, ganun din po, tanggalin yung excessive clothing or maglagay ng basang mga towel, ice packs, ganun din. Sa singit, sa kilikili, kaya sa leeg. Para naman sa mga nagko-commute, Kasi ang goal natin mapababa yung core temperature. Halimbawa, nasa commute or nasa travel, make sure na well ventilated. Kung hindi man aircon yung sinakyan mo, buksan ang bintana. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.